At yun na nga no mga kabayan, pumalag nga ang NTF-ELCAC dito sa mga pasaring ni Brosas, Castro at ni Raul sa Kongreso kaugnay nga daw sa pangingidnap ng mga pulis doon sa dalawang batang rebelde na sumuko sa mga pulis noong mga nakaraang araw. At yun ngang napag-alaman na ang dalawang estudyanteng yun ay sumuko at gusto na nga daw bumalik o magbalik loob sa pamahalaan, ngunit nung sila nga ay pinresinta na sa mga media, binaliktad nila ang kanilang statement at sinabi nilang kinidnap sila. Ganito kautak itong mga scholar ng bayan kuno, pero aktibo sa pakikibaka gamit ang dahas na itinurusa sa kanila nitong nila Raul, Brosas at Franz Castro sa bundok. Isa pa nga sa kinukundina ng NTF-ELCAC itong ginawang pananakal sa mga pulis ng mga grupo ng mga scholar, at binaligtad pa nga ang mga pulis at sinabing sila daw ay hinaharas. Ngunit buti merong video na kung saan makikita nga nasakal-sakal nitong mga scholar na to ang ating kapulisan. Kaya nga para sa akin mga kabayan, dapat matanggalan ng scholar itong mga ganitong tao dahil sayang lang ang tax na binabayad natin kung ganito lang ang mga scholar ng ating bansa. Sa tingin nyo kabayan, dapat bang matanggalan ng scholar itong mga estudyanteng ito? Comment nyo nga sa baba at huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Under any circumstances, yung mga NPA nga mismong sugatan po na nahuhuli sa bakbakan, pinagagamot, binibigyan ng livelihood after. How much more itong mga nagbalik loob? So ibig ko pong sabihin dito, kung due process lang ang talagang pag-uusapan, we accord them all the rights that are due to them, no? Lahat ng pribilehyo ay pati safety, unang-una. Halimbawa po itong dalawang estudyante na ito, ang ating primordial concern dyan, of course, is their safety, no? So wag po sila mag-alala, wag mag-alala yung sambayanan. Ito po'y pinangangalagaan ng ating pamahalaan. Sabi ko nga po, yung isang sa Cagayan din yata, si Orion ba yun? Yung taga Lasal, kung di ako nagkakamali, tinamaan sa enkwentro. Ayan, buhay na siya. Namumuhay na siya ng tahimik. At yung ba yung mayapak. iniwanan ng mga kasamahan? Yes. Pati baril kinuha sa kanya. Yes, Tapos yes. sugatan siya for how many days? Oo, yun. Estudyante yan, ha? Dating estudyante ng grabe, Lasal, kung di ako nagkakamali. So, ganun po ang ating armed forces ngayon. Imaginein mo, kung gagawa ng kalokohan, armado na ito. Idedeklara mo pang kung talagang walang hiya. Diba? Ba't ba dedeklarang buhay yan? Hindi po, ito. Pinapakita talaga natin na tinutulungan natin yung mga biktima nga na ito. We still consider them to be victims of this communist terrorist group. Yun. Ito yung timeline yan. So ako po yung napag-utusan ng ating mga boss na siyang mag-moderate, no? Bagamat yon ay LGU facilitated na press conference. So minabuti ko na pong of course sumunod at i-arrange, no, yung flow. At nakausap ko po yung dalawang bata, no? Talagang very convincing if they were actors, no? Ating at sure. Kuyang Angelo, I would have awarded them the best actor award. Pamas pamas. Very convincing. Pinapayuhan ko pa yung mga bata. Sabi ko, naku, salamat naman dahil ako'y dati ring nandyan sa underground, nag-NPA din ako sa Bataan ako'y natutuwa at nagbalik loob kayo, ganyan. So, sabi ko, tuloy niyo yung pag-aaral niyo. Sa madaling salita, Kuyang at ating Pearly, ay jolly pa nga sila, nakipagbiruan pa sa amin. So, nagulat talaga kami, no? Ako'y nalungkot at of course, sabi nga namin, we felt betrayed, no? We felt betrayed despite our act of good faith, no? Napakaganda ng preparation. Andun ng mayor, hinintay po natin ng CHR, lahat, yung mga payo, yung mga director po ng NTF-ELCAC ay nandun, no? Para ibigay sa kanila yung karapatang mga pribilehyo nila bilang mga surrenderies, no? At ang gusto nga natin malaman, ang tanong lang naman, sabi nga sa kanila, mga iha, ang gusto lang naman natin malaman ay kung kayo
ay inabduct o hindi. Very simple lang. Tapos, sige po, in fact, hindi po matutuloy ang press conference na yon kung hindi po sila nagdesisyon na talagang lalabas sila, no? At sasabihin yung totoo base sa kanilang mga nilagdaang affidavits. At meron po kami mga video, ayan, yung pinapanood po ninyo ngayon, yan yung mga circumstances na may video tayo, dalawa pong versions, hindi ako nagkakamali ang affidavits nila, no? Isang handwritten at meron din pong typewritten. Ayan, yung attorney, nung Pau lawyer. Pau So yan, kami po yung nagulat. Nung tinawag ko na yung bata, itong si Jonila, iba na yung kanyang sinabi. Pero although nakakalungkot, although ito'y nakakagulat, sa amin naman, ako, I consider this just a minor setback. No? Eh, nangyayari po talaga yan. In fact, it happens everywhere. Yung mga recantation, di ba? May mga malalaking kaso nga ngayon, ang dami-daming nag-affidavit, tapos biglang bandang huli, nire-recant. Yung iba naman, bumabalik sa dati. So, ito po ay hindi po kami nabagabag dito, bagamat konting nabahala, ano? Dahil nagulat nga po kami. Pero kami po sa NTF-ELCAC ay naninindigan doon sa mga report ng Armed Forces at ng PNP na nag-imbestiga po rito. At ito ay yung kanilang mga affidavits ay nilagdaan sa harap po ng isang PAW lawyer. Kaya nga po si Attorney Persida Acosta ng PAW ay talaga namang puyos din, no? ng pagdadalamhati at sabihin na natin nagagalit din siya sa nangyari, no? Dahil nga ito parang Nadrag ulit yung mga imahe ng PAW lawyers. Doon sa recantation, PAW din daw yung nag-assist doon eh. Recantation sa kaso ng Negros Oriental. So, sir, i-ano lang natin, balik natin, no, para mas malinaw yung sagot. So, bago po nag-press conference, sila ho ba ay may nakausap na mga tinatawag na at least yung mga kapamilya nila, yung mga lawyers nga, no? This is before the press con. Yung pinag-uusapan ko yung before. At sila ho ba'y isolated? Sila ho ba'y magkasama? O sila ay magkahiwalay? Ano ang senaryo nila bago ang press con, sir? Okay. Nung dumating po sila roon, wala pa yung pamilya. Bagamat isa po sa activity talaga, supposedly, nung nag-briefing po kami, ay darating yung kanilang pamilya after the press con. And after the press con, ay supposedly sila ay magre-reunite nga in a very private manner. Sabi nga namin, hindi na kailangan media dito, wala nang press con dito at makikita na yung pamilya at saka yung dalawang estudyante na ito. So before the press con, nandun po yung mga LGU officials, nandun din po ako, nandun din po yung iba pang official ng NTF-ELCAC, andun yung official nung Army na nagsama sila doon. So yun po yung sitwasyon. Okay. So in other words, hindi pa po nila nakasama 13 days po no na nasa custodiya na. So sa 13 days pong yun, hindi nila nakasama ang kanilang pamilya. Tama ho ba? Kasi sabi nyo, magre-reunite sila supposedly after the press con. Tama po. Meron pong, kung di po ako nagkakamali, may isang pagkakataon na nakasama nung isang estudyante, yung kanyang stepdad, yung si Mr. King Manalastas. Manalastas. So there was one, at least one, akong naalala, if I'm not mistaken, na nagkausap sila nung kanyang stepdad. At face to face sila nagkausap. This is before the press con. Okay. I think si Jed yata yon, si Jed yata. Personal po o telepono lang po? Kasi po para mas malinaw po sa mga viewers natin. Ang alam ko po yan ay personal, but I'm going to check again, but as far as I know, ito po ay nakaharap ng kanyang stepdad at nakausap. Okay. Yung tungkol po sa lawyers, napakalaga kasi siyempre nung representative nila, nakita naman natin, sinabi nyo nga, yung PAW and the human rights lawyer, actually, nandun, tanumpa sila at lahat. Nung press con po, nung nangyayari yun, nandun ho ba yung lawyers nila, yung sinumpaan nila, yung human rights lawyer at yung PAW lawyer, na present, na nanumpa sila ng kanilang statement, supposedly? Doon po sa
panel, wala po yung CHR and yung PAW, ano. At sa aking if I can recall it correctly, hindi ko napansin din doon during our yung minutes prior to the press con, yung lawyer na sinasabi. Ayun, kasi malaki Because factor. brief lang din po kaming nagkita. Siguro mga 10 minutes lang nagbigay ako ng ng flow ng Yes. briefing. Okay, so ibig Ganon sabihin, yung CHR lawyer na supposedly na sa kanila na nung pa ay wala during dun sa mag-uumpisa ng press con, hindi niya yung PAW napuna. lawyer po. Ang PAW lawyer sa akin, din, wala. Pagkakaunawa ay wala doon. Sa akin Wala po, sila. Okay. Ang sunod ko pong tatanungin kasi, the reason why I'm asking about the family, because yung tatay ni Tamano, actually, hindi ho ba nagsalita siya nung nagkaroon na yan kasi bago tong press con na to, naglabas na po ng mga news o ng mga issues. Correct. That they were missing, they were kidnapped, they were abducted, they were even raising funds para daw ibalik, ano. But the father of Tamano, the other girl, said na totoong sumuko ang kanyang anak. So it was the father talking already, no? So nung sinabi ho nung tatay yun, ibig sabihin, paano ho, para maklaro, no? Paano ho niya sa tingin ninyo na can actually say na hindi, sumuko na totoo ang anak ko? Kung sinabi kanina hindi pa sila nag-uusap, paano ho yun? Hindi po. Yun yung sinasabi ko kanina na yun yung stepdad and one of the young women ay nagkaharap. So yun po yun sila yun. Si Jet, okay. No? At yung stepdad niya si Manalastas. Okay. So na-monitor din po namin yun yung pagsabi nga ni Mr. Manalastas na talagang sumuko yung kanyang stepdaughter. Okay, so they were stepdad and stepdaughter ito, no? Okay. Yes. Okay, that's clear. So ibig sabihin yung sinasabi nyo kanina, nagtugma. Yung sinasabi nga nagkausap, ito rin ang stepdad na nagsabi, totoong sumuko ang aking daughter. Okay. Now my next question is meron no kasi when I was researching it, no, ang sinasabi po nila ito daw kasi yung dad, no, yung stepdad was a former military, kaya daw ganon ang statement. Can you clarify that, sir? And can you confirm kung ex-military yung daddy? Yung si Mr. Matalastas. Retired na po siya, yes. Matagal na po siyang wala sa serbisyo. Totoo po yan. Yun po ang base sa ating impormasyon. Okay. Susunod ko lang po, no, kasi every time na inaaral kasi the tactic of the grupo ganito palagi, but according to former cadre, which is Eric, no, Eric, first time nangyari ito na talagang during the time ng press con, bigla na lang parang na naggawa sila ng statement na kinagulan, nagbaliktaran harapan. So this is another tactic already na hindi nila ginawa before. Now, sir, I just want to ask, because sa balik loob din naman kasi, it's also not, hindi rin po, bago rin po kasi ito, no? So, dati pa po, ang malaking question po dyan is, how do you actually nahihimay or nalalaman na itong mga to ay hindi nag-acting, itong mga to ay hindi pakawala? Because even before pa, the style is infiltration, ano? They infiltrate almost all sectors. So, di ho ba kung gano'n ang utak nila, ay maaari talaga nila maisip in advance, pare, pasukin ko tong balik loob na tong bago. So, ganun yung ginawa nila pare, pasukin natin, tapos on the spot, hiyain natin, di ba? So, paano ba ang proseso? Kasi you said kanina, the line, no, na nasaktan kayo, you were betrayed. You feel betrayed because napakaganda ng adikain nyo at gusto nyong mangyari sa kanilang dalawa. So, how do you actually gauge already, no? Na hindi sila con artist, yun. Con artist yung ganyan di ba? Thanks for using that term. That's a con artist. Kung sinasabi yung acting yun, con artist yun, tindi yun, di ba? Isa po talaga yan sa possibilities, no, na yan ay talagang pinlano or sinadya. Ngayon, sa atin naman po kasi dito sa NTFL CAC, sabi nyo nga po, meron tayong mga balik-loob program. In fact, up to now po ay we consider them as surrenderers or surrenderies
By that, by virtue of those affidavits, no, na kanilang nilagdaan, na sila'y sumuko, and we accord them that status. Ganun pa rin po ang treatment natin. Kasi para po sa NTF-ELCAC, ito pong mga kabataang ito ay mga biktima. No? So, ganun pa rin po, hindi nagbabago ang aming layunin sa kanila na para sa kabutihan lang. Imagine niyo Kuyang at Ateng, pupunta ba kami doon para makipagbuluhan at pahiyain lang nila? Harapan diba? yun eh. So, ibig sabihin, talaga pong, kung sila yung umaarte, sabi ko nga po, pang famas. Diba? Ngayon, yung sudden change of heart po nila, na nag-recant sila during the press con, no? Ay, yan po ay, syempre kami din po hindi namin maipaliwanag dahil sila lang ang nakakaalam talaga ng kanilang objective, yung kanilang intention, no? Pero ngayon po, malinaw na nakita po natin. At ako personally, salamat nga sa kanila. Pinakita nila yung pagkakaiba namin eh. Diba? Ito ang gobyerno, ito ang NTF-ELCAC, ino-offeran kayo ng lahat ng ganito, pati suporta ng local government. Magandang kinabukasan para sa inyo. Sabi ko nga doon sa dalawa na yan, ituloy nyo ang aral nyo. Ako nga natapos, 2012 lang. Ngayon, nagdo-doktor na ako. So, ituloy nyo lang. So, maganda po yung aming mga exchanges, no? Kaya, it was really shocking. It was really, parang na-betray po talaga. We felt betrayed. Nakadismaya in the sense na, bakit ganito itong mga batang ito? Ang ganda ng layunin natin at sila naman ay ang pinagbasihan po ng NTF-ELCAC, syempre, yung kanilang mga sinumpaang salaysay, yung kanilang mga affidavits, yung kanilang pakipag-usap doon sa kanilang pamilya, sa tatay, no? Kaya po ako, there's nothing wrong in trusting. We trusted them. Yes. We trusted them and we embraced them. Bago ko lang lipat kay partner Angelo para klaro. Nung sinabi po natin na sila ay nasa kustodiya, kanino pong kustodiya? Sa military ho ba o sa NTF-ELCAC? Saan ho ang kustodiyang yun? Ano po yan? Sila po ay that time until yesterday, they were under the custody of the 70th Infantry Battalion. Okay, so militar. Yun po yung nagpa-process ng kanilang pagsuko. Kasi base na rin sa kanila, nung umalis sila sa Kilusan, doon sila nadala ng kanilang kaibigan na si alias Ate, kung sino man po yun, doon sa safety ng batalyon. Okay. At yung batalyon po ang nag-process sa kanila bilang mga surrenderers. Okay. So nasa batalyon sila sa military until yesterday before the press con. Until yesterday. Okay. And the one who organized that press con wasn't NTF-ELCAC. It was organized by the local LGU, the local government unit. And the NTF-ELCAC inimbita kayo to be there kasama nila sa press con. Tama ho? Hindi kayo nag-organize. Okay. Ang NTF-ELCAC po kasi, Ateng, ay may national, merong regional, may provincial, hanggang dun sa local. So si Mayor po, yes, ay part ng struktura ng ELCAC structure. Alright. Organizational maganda structure. maklaro 'yon. So in other words, kaya sinasabing si Mayor inorganize niya, actually it's the regional NTF-ELCAC working together with the Mayor. Okay. Magandang malinaw. And the national yun. po, Ateng. And the national. Yes. Kaya nga po kasi kami, pag nagpa-press con, meron po kaming sarili, yung tagged reloaded. Ito po yung regular weekly press con namin na ginagawa dito sa Maynila, either online or face-to-face. Kaya po ito hindi tagged because ito po ay facilitated at nandun po talaga sa Plaridel. Okay. Kaya kami po ang bumaba, pinadala kami roon to guide them, to help them. Maganda pong maklaro yun kasi nagkakaroon na inorganize pala ng LG, yun invite lang ang NTF-ELCAC. But actually, NTF-ELCAC was also an organizer of that press con. Yes. Tama, okay. Isang malaki pong po yan structure. Sige po, lipat ko kay partner Angelo. Ay, Yusek, kumusta ka? Okay naman, Kuyang. Ito, nagpapagaling. May konting injury, but okay lang. Kinancel ko nga yung aking leave para dito. Naku, thank you po. Thank you. Napakasipag Okay lang naman po, ni Yusek talaga. Salamat po. Saludo kami, Yusek. Anyway, Yusek, ang tanong lang latest ngayon, nabanggit mo kanina na hindi nagbago yung pagtingin ninyo dito sa surrenderies na ito. Hindi ba nyo, hindi ba nag-dawn sa isip nyo na kasuhan sila
Patawan okay. sila ng legal action. Oo. Napakagandang tanong, Kuya Angelo. Mm. Alam niyo po ano yan, no? Right now, yes, we consider them to be surrenderers, and they're entitled to avail of the privileges, no, na nakukuha ng mga dating rebelde. Okay. Mhm. Ngayon, ang maganda po yung tanong ninyo, kung ayaw nila, ano ang mangyayari? 'Di ba? So, ito po ay bukas magkakaroon kami ng pulong pambalitaan. Ito na nga po yung regular na tag press conference. Ayoko pong pangunahan ang ating mga legal eagle sa NTF-ELCAC kung ano po ang kanilang pananaw rito. Pero kung ako po ang tatanungin, nabanggit na po ni Attorney Persida Acosta doon sa ibang interviews niya na hindi ba alam ng mga batang ito kung anong kasong perjury? O halimbawa po 'yon, ano? Yung nagsinungaling ka sa iyong sinumpaang salaysay. So kung nagsinungaling ka sa sinumpaang salaysay mo, ano pa ang hindi mo pagsisinungalingan? 'Di ba? Maganda yung punto po ng PAW, sa harap ng PAW nagsinungaling ka. Ayan, no? Naman. 'Di ba? So ano ang ating paniniwalaan dito? So yes po, no, maaari po, hindi ko sinasabing definitely ay kakasuhan tong dalawa na ito, pero titingnan po 'yan ng ating mga legal eagles, meron ba talaga nilabag? Sino ba ang pwedeng magsampa ng kaso? Sino ba ang aggrieved party? Si Joel Egco ba para magsampa akong kaso? Ang AFP ba? So yan Kuyang and ate, ang ating pong aalamin. At yan ay itatakel po namin bukas doon sa aming regular press conference. Oo nga. Kasi sabi nga ni Ka Eric, yung dating kadre, ay shocking. Na-shock talaga siya na first time in the history na bumaliktad mismong sa harap mismo ng sa aktong talagang ang galing, ano? Ang galing. Nung binackground natin yung mga credentials nitong dalawa, graduate yata ng economics yung isa. Yung isa sa ay Bulacan. Yung isa ay puro ito scholar, ha? Scholar ng bayan. Ay talaga naman. Oo. Tama. Tapos yung isa psychologist. Oo. Yung psychologist mukhang may kapasidad, ano? Baka may training sa psychology na medyo acting, di ba? Mag-acting. Oo nga eh. Alam mo Kuyang, sabi ko nga kanina, kami nalungkot, we felt betrayed, we were hoodwinked, naisahan talaga kami dito. So ang tanong, sa akin po ano ngayon? Nangyayari talaga yan basta ang mahalaga dito ay napakaganda ng aming intensyon para po sa kanila. Yun ang malinaw na ipinakita po namin dito. Napakaganda ng plano namin, mga payo, mga programa na inoffer sa kanila as surrenderies. Tapos bigla silang bumaligtad ng ganon. Sino ang nasaktan dito? 'Di ba? Maari pong may backlash yan dahil parang napahiya kami. But then again, recantations happen everywhere, no? Yes. Hindi po dyan yan natatapos. Ang sabi ko nga, ang paniwala natin, ang ating guiding principle, ang isang tao or a man or a person's character is measured by not what he says, but by what he does. Hindi yung sinabi niya Ano yung ginawa niya? So sa kaso po ng dalawang youth victims na ito, ano ba ginawa nila? Pumirma po sila ng kanilang sinumpaang salaysay na nakabidyo pa sa harap ng isang abogado na hindi naman po sundalo. So yun po ang ating pinaninindigan dito. Kung sila man ay nagbago ng kanilang statement, sila na po yun. Kumbaga, wala naman pumilit sa kanila Lahat po yun, pati yung pag-arrange ng press con, tinanong silang mabuti. 'Di ba? Handa na ba kayong lumabas para ipakita na kayo naman ay safe and sound? Wala naman silang galos, wala naman silang mga marka ng torture or whatever. Yun po ang magandang balita naman dito, na safe and sound po talaga yung dalawa at sila'y sumuko. Okay. Pagkatapos ng press con na Yusek, mayroon bang dumating na mga kakampi, halimbawa? Parang ay madami. Oo, yan ang gusto kong malaman. Nagulat din kami ron, parang ano ba to, stage? Oo. Habang nagpe-press, meron pong nagrarally dun sa labas at nung after that, kung di ako nagkakamali ay may mga congressman din dating congressman ng Makabayan Block na sinasabi ang dumating doon. Kaya sabi ko, questionable to Pero but then again,
it's all water under the bridge. Okay, naging ano sila, yung propaganda value niya yan. Sabi ko nga, hayaan natin silang magbunyi. Pero just the same, hindi mababago ang paninindigan ng NTF-ELCAC. Nagkakamali po sila. Dumating yung mga parents, yung parents ng dalawa, pagkatapos ng nag-recant sila sa harap ng media, ano po, dumating. Kung di po ako nagkakamali, again, parang kasama nga po nung congressman or congresswoman eh. Oh, galing. Ay, talagang grandstanding, ano? Ay, Mukhang, oo. Ang ganda, parang, oo. Parang pelikula. Alam mo ko yung Oo. tagal na nating reporter, tayong dalawa, kasama pa tayo sa beat. Pero totoo yan, first time. First time ito nangyari, no? At masaklap nga doon, napag-utusan lang ako, mukha ko pa yung nakaplangketa doon. Naka-display, ano. Yan lang nga. May Oo. tanong ka pa, partner Angelo, kasi meron sana akong tatanong. Yung follow-up ko lang Sige doon, sana sila ngayon, after the press con, hindi ba sila ni-rescue nitong mga kamag-anak? Human rights, nasa human rights. Parang ang nag-decide po yata itong mga bata rin, ano, alam ko tinurn over sila sa CHR, no? But meron ding report na nakarating sa amin na parang yung hindi mga bata ito, ano na ito, mga adults na nga pala ito, no? Oo, Na sila ay graduates na. parang nagpaalam dun sa kanilang mga magulang, nasasama doon sa mga kaibigan nila, something like that. Because as of yesterday, wala naman po silang kaso eh. 'Di ba? Wala naman po silang kaso. So, hindi Nako. naman sila hold. Oo. Magiging mga commander yun. May malaking gantimpala yung mga makakaliwa sa kanila ngayon. Nagpa-party siguro sila pagkatapos. Ay okay lang, kuya, ang sabi ko nga, hayaan natin silang magbunyi. Nakaisa sila eh. Pero just the same, sino ba yung binetray? Di ba? Ang ganda ng ating ano, in good faith we came there. Sabi ko nga, there was an enormous amount of good faith at trust, tiwala sa kanila, no? Na sila inofera ng ganito, magandang buhay, etc. sa kaakibat ng kanilang pagsuko. Tapos biglang nagkaganyan. Kami po yung nagtataka eh. Hindi kaya merong nakapasok sa press con. At nung makita Mare. Oo. so, hindi natin. Marami Yung nasa nakakatawa. audience, baka nasa audience nga, sabi ko, may sumisenyas ng ganun, gigilitan, or kaya tatams down. Tirahin na yan, upakan nyo na. Yes. Oh. Well, possible po yan, but I cannot say it with definite assurance na ganon. But it's possible kasi talagang nagtataka kami. Well, oo. May Partner, follow-up lang ako. Sa'yo na. Sir, Oo. ilang taon ho ba yung dalawa? Alam ko nasa 20s na, early Sa 20s 20s na sila, okay. Oo. I just want to 22. clarify the presence of the Congress person, no? At sino yung Congress? Na taga ano ho ba yun? Taga Bataan din o galing pang Maynila supposedly yun? Galing po dito sa aking Galing dito. pagkakaunawa eh. So, Oo, mabilis ang lipad, punta doon ka agad. Mabilis tapos ang show mabilis na. ang pagkakaroon. Okay. Maganda ho yung punto kanina eh. Na, again and again, every time na may na-interview tayo, sinasabi nga the infiltration. Do you have plans of loyalty checks, sir? Remember loyalty that... checks yes. Kasi, among the FR, surrenderies? hindi, yung loyalty check in your department, loyalty check ng mga press, loyalty check ng mga nag-organize para sa inyo. Kasi, sir, pasensya na po, pag sinabing infiltration in every sector, it's not because na, pasensya, wala naman akong alam talaga, pero still, Common the knowledge yan, NTF-ELCAC is new. What is new? So, ibig sabihin, if they are infiltrating all, then one of those na nasa target din nila is to infiltrate. The best to infiltrate is the NTF-ELCAC, di ba? And of course, the press is isa yun. Maganda pong input yan. Ngayon ko lang na-realize, pwede nga pala yan. Sige po, sa amin po next meeting, i-re-raise ko yan. Di ba? Para, kasi pagka inaral, kasi yun ang talagang style nila, to infiltrate, para may tao sa loob, no? As you said na, you were there and you saw it, na it's like an orchestrated theatrical event. Pagka baliktad, biglang may mga pumasok na, di ho ba? Parang ganun yung sinasabi nyo. So, if you will see,
in every theatrical performance, there's always a director eh. So, meron tagaloob na, eto gagawin nyo, tapos na, pasok, baga may floor director, tapos na, sabi na nila, di ba, ganon. So, that's what I'm trying to say, sir. Good point po. By the way, Yusek, by the way, nalaman natin sa DSWD, merong Yusek na in charge sa mga surrenderies. Parang siya yung, parang may reception committee doon. Si ASEC or Yusek Alan Tanhusay. Dati sa, ano ba yung grupo niya? TUCP, dati. Okay. I see. Opo, ang Ando ba siya? Wala po siya ron kahapon kung sa akin pong well, if I can recall it. Wala po siya doon, but ang NTF-ELCAC naman po ay parang congregation or grupo yan, aggregation of various agencies. Mas marami po rito ang mga civilian agencies gaya nga po ng DSWD na kasapi ng isang cluster. Kasi 12 clusters po ang NTF-ELCAC. Nandun yung livelihood, etc. Yung mga sundalo at pulis, isang cluster lang po yun. So may 11 clusters na puro civilian agencies po, majority. At nandun po ang DSWD, ang DAR, ang DA, mga ganun po, TESDA. So, ay maganda pala. Itinuloy-tuloy nyo yung whole nation approach ni Tatay Digong, ano? Yes, laban sa insurgency. At nakakatuwa nga po kasi nung nakaraang executive committee meeting, mismong si Pangulong Bongbong Marcos, talagang ang sabi po niya, ituloy, wag bibitaw at yung mga gains ay dapat pang pag-ibayuhin. Para nga naman wala nang bumalik. Mahirap nga din naman na porkit sumuko na, iiwanan mo yung mga tao ng ganun-ganun lang. Babalik at babalik yan. Kaya napakaganda po nung guidance po ng ating chairman. Tama po. Kaya ang mga civilian agencies po natin ay talagang very active, aggressive at nakatutok doon sa reformation stage. Hindi porket sumuko itong mga bata, itong dalawa na to, hindi pala bata. Hindi porket sumuko, hanggang doon na lang. Hindi po 'yon. Kaya nandun po yung ELCAC. Para siguraduhin na mayroon silang pupuntahan na kinabukasan. Yung prior dito sa dalawang sumuko, Yusek, di ba may parang magsyota ba to? Cedric Casana. Tama. Kumusta sila? Ay, okay naman po sila. Sila yung unang lumabas nung, kung di ako nagkakamali, mga 5 months ago, si Cedric Casano at saka si Patricia Sherva. Yan po ay mga kumilos dyan sa Cagayan. Sila naman po ay okay. At may mga ibang FRs nga po tayo, yung mga Friends Rescued, hindi former rebels ang tawag natin dyan. Mga Friends Rescued, some of them joined the army, joined the army forces. Nag-integrate. Yes, interview namin yan sa SMNI, yung mga napuntang military, sa serbisyo, sa service. Pero wag nating bitawan to. I think it's important for us also to talk and reiterate about the due process naman po. Let's go to the other side because syempre po pag sinabi na kami po ay pinilit, kami po ay parang na-torture, kami po ay ganito, ano ang gagawin for the due process naman nung dalawa? Because marami rin nag-aalala, syempre, kahit paano, nako, patay na, kasi baka anin sila ng mga military, yung mga ganitong fear na nilalagay. So, how do you intend to take care of them and the due process na masasabi natin sa mga nakikinig at sa mga tao na don't worry, we will give them the due process, that they will be heard. Kailangan ho nating ano ang ng NTF-ELCAC po. Well, unang-una yan, ating Perlita, is that under any circumstances, yung mga NPA nga mismong sugatan po, na nahuhuli sa bakbakan, pinagagamot, binibigyan ng livelihood after. How much more itong mga nagbalik loob? So, ibig ko pong sabihin dito, kung due process lang ng talagang pag-uusapan, we accord them all the rights that are due to them. Lahat ng pribilehyo, ay pati safety unang-una, halimbawa po itong dalawang estudyante na ito, ang ating primordial concern diyan of course is their safety, so wag po sila mag-alala, wag mag-alala yung sambayanan. Ito po'y pinangangalagaan ng ating pamahalaan. Sabi ko nga po, yung isang sa Cagayan din yata, si Orion ba yon, yung taga Lasal, kung di ako nagkakamali, tinamaan sa enkwentro, ayan, buhay na siya, namumuhay na siya ng tahimik. At yung ba yung iniwanan ng mga kasamahan?
Yes. Pati baril yes. kinuha sa kanya. Yes, Tapos yes. sugatan siya for how many days? Oo, yon. Estudyante yan, ha? Dating estudyante ng grabe, ng Lasal, kung di ako nagkakamali. So, ganun po ang ating armed forces ngayon. Imaginein mo, kung gagawa ng kalokohan, armado na ito. Idedeklara mo pang kung talagang walang hiya. Di ba? Ba't ba dedeklarang buhay yan? Hindi po, ito. Pinapakita talaga natin na tinutulungan natin yung mga biktima nga na ito. We still consider them to be victims of this communist terrorist group. Yun. Kasi siyempre kabataan, no. Hindi sila bata pero Yes. kabataan. Sayang naman yung kanilang pwedeng merong talagang gustong ilaban 'di ba? Kung environment, wala namang masama doon. Pero tama ko kayo, they could be a victim also, no? Yes. Kasi sa ngayon, kailangan tingnan ho talaga diyan. Kanino ho ba talaga sila takot nung nangyayari Oo. ito? Hindi Alam ho mo, ba? Ateng, Kaninong part Ateng- sila takot? dati rin akong kadre, dati rin akong nag-armas, no? Kaya naintindihan ko yung kanilang pinagdaanan. Damdamin. Yung malalim na indoctrination, halos masira-sira ulo nun. Parang napakasuwail ko sa magulang, no? Takot ako sa lahat, takot ako sa gobyerno, galit ako sa gobyerno, galit ako sa magulang, galit ako sa sarili, sa kaibigan. Oo. So ganyan po 'yan, i-detach ka talaga ng underground organization na ito from the people you love. That's why nagdidesisyon yung mga bata. Ako at the age of 17, nagdesisyon ako mamundok. Kasi na-detach ka na eh. So kaya naintindihan ko itong sa loob